Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Sa mundong walang mapagkakatiwalaan at walang maaasahan, isang mundong ang tanging kakampi mo ay ang sarili mo. Iyon ang mundong kinatatayuan ngayon ni Ilya. Tahimik siyang nakatayo, seryosong nakatitig sa halimaw na nasa kanyang harapan. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, tanging malamig na determinasyon lamang ang naroon. Alam niya ang isang bagay na hindi na kailangang sabihin pa. Walang ibang magliligtas sa kanya. Kung gusto niyang mabuhay, siya mismo ang kailangang lumaban. Dahan-daang ikinuyong ni Ilya ang kanyang kamao. Umunat ang mga litid sa kanyang kamay habang pinupuno niya ito ng buong lakas na kaya niyang ipunan. Ramdam niya ang puwersang dumadaloy sa kanyang braso, isang tahimik na pangakong hindi siya uurong. Handa na siyang umatake. Handa na siyang ipaglaban ang sarili laban sa halimaw na nakaharang sa kanyang landas. Sa isang iglap, kumilos siya. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa paligid, isang matigas at mabigat na bam, nang tumama ang kanyang kamao sa katawan ng halimaw na nasa kanyang harapan. Umatras ang nilalang sa lakas ng tama. Tiningnan ni Ilya ang halimaw habang ito'y natutumba sa kanyang harapan, ang katawan nito'y ibigay sa puwersa ng kanyang suntok. Saglit siyang napahinto, pinagmamasdan ang resulta ng kanyang ginawa. Sa isip niya, isang tahimik na kaisipan ang lumitaw. Baka, pwede pa siyang manalo sa laban na ito. Maaaring wala siyang aasahan sa mundong ito, ngunit may isang bagay na kaya pa rin niyang gawin. Magpalakas. Magpalakas upang makalaban. Magpalakas upang hindi na muling maging biktima. Magpalakas upang harapin ang mga halimaw na patuloy na sumusubok na durugan siya. Muli, nag-ipon si Ilya ng puwersa sa kanyang kamao. Umunat ang kanyang braso habang pinipiga niya ang lakas mula sa kanyang katawan. Ramdam niya ang bigat ng bawat hibla ng kalamnaan, parang may apoy na dahan-daang nag-aalab sa loob ng kanyang dibdib. Sa susunod na sandali, muli siyang sumugod. Ang kanyang kamao, puno ng puwersa, ay mabilis na bumaon pasulong. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon, isang malinaw na hanggaring tapusin ang halimaw na nasa kanyang harapan. Napangiti siya, isang maliit, halos mapanganib na ngiti. Naalala niya ang isang simpleng katotohanan. Hindi siya nabuhay upang sumuko sa laban. Tumama ang kanyang kamao sa bagay na nasa kanyang harapan. Umuga ito ng malakas sa lakas ng impact, isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa paligid. Ilya, may takot sa tonong tawag ng taong nasa kanyang harapan. Ang boses ay puno ng kaba, halos nanginginig habang pinapanood ang sunod-sunod na suntok ni Ilya. Bakas sa mukha ng taong iyon ang malinaw na pangamba, na baka, sa isang maling galaw, siya ang tamaan ng mga suntok na iyon. Doon lamang napahinto si Ilya. Ang kanyang kamao ay nanatiling nakataas sa ere. Sa harap niya ay walang halimaw. Isang punching bag lamang, na hawak ng taong nakatayo sa kanyang harapan. Unti-unting bumalik sa kanya ang realidad. Nang lalaki ang kanyang mga mata. Napapikit siya sandali habang dahan-daang pumapasok sa kanyang isipan ang katotohanan. Napasobra na naman siya sa kanyang imahinasyon. Ang laban na iniisip niya. Ang halimaw na kinakalaban niya. Lahat iyon ay nasa loob lamang ng kanyang isip. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, pilit kinakalma ang sarili, sinusubukang alamin kung ang mundong nasa kanyang harapan ngayon ay realidad na ba, o isa na namang imahinasyon. Nang muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, malinaw na bumungad sa kanya ang katotohanan. Ito ang realidad. Walang halimaw. Walang laban para sa buhay. Tanging ang lumang gym, ang malamlam na ilaw, at ang punching bag na nasa kanyang harapan. Dahan-daang hinawakan ni Ilya ang punching bag, tila sinusubukang ibalik ang sarili sa kasalukuyan.
Nahihiya siyang napatawa ng kaunti bago tumingin sa lalaking nakatayo sa harapan niya. Sorry, Mark. Ang kanyang tawa ay halatang may halong hiya. Napabuntong hininga si Mark habang pinagmamasdan siya, tila sanay na sa mga ganitong eksena mula kay Ilya. May sinasabi ka ba? Nahihiyang tanong ni Ilya, habang yakap niya ng isang kamay ang punching bag na para bang sandalan. Napailing si Mark. Nawawala ka na naman sa sarili mo, ha? Para kang nasa ibang mundo, sabi niya sa seryosong tono. Sinasabi ko lang sa'yo, magsasara na kami. Agad namang yumuko ng kaunti si Ilya, halatang nahihiya. Pasensya na, sagot niya. Marami lang talaga akong iniisip ngayon. Tumango si Mark, at sa pagkakataong ito ay mas naging mahinahon ang kanyang mukha. Alam ko namang pagod ka, sabi niya. Ang daming nangyayari sa buhay mo ngayon. Lalo na't kung ano-ano pang part-time jobs ang pinapasukan mo. Napakamot si Ilya sa batok habang napapabuntong hininga. Tama ka, sabi niya. Napakaraming nangyayari ngayon. Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy. Lalo na bukas, unang-una sa umaga, simula na ng med school ko. Napataas ang kilay ni Mark, halatang nagulat. Med school. Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Isa ka bang, doktor? Napakamot siya sa baba habang pinagmamasdan si Ilya mula ulo hanggang paa. Hindi ko ma-imagine na isa kang doktor, diretsyong sabi niya. Kung tutuusin, mahirap nga namang isipin. Sa isip ni Mark, at marahil sa sinumang unang makakakita kay Ilya, hindi siya mukhang taong gagamot ng sugat. Sa paraan ng kanyang paggalaw, sa tindi ng kanyang mga suntok, at sa aura ng taong sanay sa pakikipaglaban. Mas mukha siyang isang taong nanakit, hindi isang taong nagpapagaling. Agad na napakunot ang noo ni Ilya. Bakit? Galit niyang tanong, hindi man lang alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Mark. Napakamot si Mark sa batok, tila nahihiyang ipaliwanag ang dahilan. Nag-atubili siya sandali bago nagsalita. Lagi lang kitang nakikitang nananakit ng mga tao. Ni minsan, hindi ko pa nakita na may pinagaling kang tao. Sandaling natahimik si Ilya. Pagkatapos, walang sabi-sabing itinaas niya ang gitnang daliri habang magkasabay silang naglalakad palabas ng gym. Isang tahimik na tugon na sapat nang maintindihan ni Mark. Sa loob ng kanyang isip, isang mapait na kaisipan ang sumagi kay Ilya. Oo, kung nasira ka ng sapat na beses. Matututo kang alamin kung paano muling pagsasamahin ang mga piraso. Napangiti si Mark sa kanya, tila may naaalala. Pero alam mo, seryoso niyang sabi, may regalo ka mula sa Diyos. Ang lakas mong makipaglaban. Napalingon si Ilya sa kanya. Saglit siyang natahimik, tila hindi sigurado kung paano tatanggapin ang sinabi nito. Hindi nagtagal, muling nagsalita si Mark. Bakit hindi mo subukang sumali sa tournament prep classes? Alok niya, kung magtutuloy-tuloy ka, baka umabot ka pa sa local league at. Ano? Isang malakas na sigaw ang biglang sumingit sa usapan. Napalingon sina Mark at Ilya. Ang lalaking nasa reception desk ay nakatayo na ngayon, nanlalaki ang mga mata habang nakatitig kay Mark. Banibiro mo ba ako, Mark? Galit at gulat na sabi nito. Halos nanginginig ang boses niya. Araw-araw akong nagsasanay sa loob ng 2 linggo, pero hindi mo ako pinapayagang sumali sa locals. Kitang-kita sa kanyang mukha ang dismaya. Dahan-daang lumapit si Mark sa kanya. Pagdating sa harapan nito, galit niyang itinuro ang lalaki. Mas mabuti pang manahimik ka, malamig niyang sabi. O ipapakita niya sa'yo kung bakit siya ang hinihingi kong sumali, at hindi ikaw. Natigilan ang lalaki. Halos hindi ito makagalaw sa kinatatayuan. May talento siya. Malakas na sigaw ni Mark. Napakurap si Ilya. Hindi niya inaasahan ang biglang pagdepensa ni Mark para sa kanya. Salamat, Mark, tahimik niyang sabi. Sa tabi niya, si Mark ay nananatiling galit na nakatitig sa lalaki. Samantala, ang lalaking nasa reception desk ay unti-unting umurong. Nagsimula itong maglakad palayo, habang ang pagkagulat ay malinaw pa ring nakaukit sa kanyang mukha.
Kumaway si Mark habang papalabas si Ilya sa glass door ng kanyang gym. Ay pangako mong pag-iisipan mo ang inalok ko. Sigaw niyang pahabol. Huminto sandali si Ilya sa may pintuan. Kumaway siya pabalik, bahagyang nakangiti, ngunit may halong paghingi ng paumanhin sa kanyang mukha. Patawad, Mark. Tumunog ang glass door habang dahan-daang sumasara sa likuran niya. Paglabas niya, napalingon si Ilya sa paligid habang pababa siya ng hagdan ng gusali. Tahimik ang gabi, at ang malamig na hangin ay bahagyang humaplo sa kanyang mukha. Kahit maging pro pa ako, bulong niya sa sarili, ayokong magkaroon ng mahinang tuhod sa edad na 40. Napailing siya. Ang pakikipaglaban, hobby lang iyon. Iyon lang. Muli siyang naglakad, ang kanyang bag ay nakasabit sa isang balikat habang tahimik na nilalakbay ang daan pauwi, o kung saan man siya susunod na dadalhin ng araw. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo ngayon si Ilya sa harap ng isang customer. Nakasuot ng uniform, nasa likod ng counter. Isang cashier. Welcome to McShitty Fast Food. Ano po ang order ninyo, sir? Magalang niyang bati. Saglit na natigilan ang lalaki sa harap niya. Bahagya nitong inangat ang kilay, tila nagdadalawang isip kung tama ba ang narinig niya. McShitty. Halos itanong na sana niya kung iyon ba talaga ang pangalan ng fast food, ngunit sa huli ay pinabayaan na lamang niya ito. Bigyan mo ako ng number 2, sabi ng customer. May iba pa po ba kayong order? Tanong ni Ilya habang mabilis na nagtatype sa computer ang order. Ngumisi ang lalaki. Bahagya siyang lumapit sa counter, inilapit ang mukha kay Ilya, at mahina itong bamulong. Ikaw ang gusto ko, kung nasa menu ka rin. Saglit na lumingon si Ilya sa lalaki. Ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso, halos walang emosyon. Kinakatakot ko, sir, kalmado niyang sagot. Ngunit sa tingin ko ay ilegal ang pang-aalipan. Bahagya siyang tumigil. Pagkatapos ay idinagdag niya, sa parehong seryosong tono. Pero kung gusto ninyo, may narinig akong napaka-interesanteng kwento tungkol sa aming chicken nuggets. Bahagyang namutla ang lalaki sa narinig niyang sagot. Parang biglang nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang napaatras mula sa counter. $10.99 lahat, sir. Formal na sabi ni Ilya habang inilalahad ang kanyang kamay upang tanggapin ang bayad. Padabog na inilapag ng customer ang pera sa counter, halatang may bahid ng galit ang kilos nito dahil sa naging usapan nila. Wala namang sinabi si Ilya. Tahimik lamang niyang kinuha ang bayad habang ang lalaki ay galit na tumalikod at naglakad palayo. Hindi pa man tuluyang nawawala ang tensyon sa hangin ay may isa pang customer ang lumapit sa counter. May hawak itong baso. Gaya ng dati, maayos itong binati ni Ilya. Welcome to McShitty Fast Food. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang ibinuhos ng customer ang laman ng baso sa kanya. Mainit na kape ang damaloy mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang uniforme. Ang sabi ko iced coffee. Sigaw ng customer, pero ang binigay mo sa akin ay cool coffee na may ice. Kaya bigyan mo ako ng bagong kape. Tahimik lamang na nakatingin si Ilya sa kanya. Walang emosyon sa kanyang mukha. Hindi siya gumalaw. Hinayaan lamang niyang maubos ang laman ng baso habang tumutulo ang kape sa kanyang damit. Pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti si Ilya. Siyempre, ma'am. Magalang niyang sabi habang naglalakad papunta sa lagayan ng mga inumin. Ito po ang hinihingi ninyo. Sa isang iglap, hinayla niya ang isang drink dispenser, ngunit sa halip na tasa, itinutok niya ang gripo diretso sa customer. Isang malakas na agos ng kape ang bumuhos, napaligo ang babaeng kanina lamang ay nagrereklamo, ang kanyang buhok, damit, at mukha ay nabasa ng mainit-init na kape. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng kitchen, nakayuko si Ilya habang nakatayo sa harap niya ang kanyang manager, halatang nagngangalit sa galit. Marami na akong reklamo tungkol sayo. Ilya, sigaw nito. Hindi ka aalis dito hanggat hindi nalilinis ang kasinang ito. Naririnig mo ba ako? Pero sir, hindi ko kaya. Reklamo ni Ilya. Una sa lahat, may orientation ako para sa paaralan. Ikaw, paaralan.
Pinutol siya ng manager habang napapangisi. Lumapit ito at itinuro siya. Oo nga pala, tama. Ang ngiti nito ay puno ng pangmamaliit. Wala kang pupuntahan, bata. Maliban na lang kung gusto mong matanggal sa trabaho, dugtong pa ng kanyang manager, malamig ang boses at puno ng panunuya. At kung gusto mong hindi na kailanman makabayad para sa paaralang iyon. Bahagya siyang yumuko upang magpantay ang kanilang mga mata. Kung ganoon ang gusto mo, sige. Pero kung hindi, tumuwid siya at itinuro si Ilya. Mananatili ka rito. Tahimik ang kusina. Ang mahinang ugong ng refrigerator at ang tunog ng mantikang kumukulo sa fryer lamang ang maririnig sa paligid. Dahan-daang na ikinuyom ni Ilya ang kanyang kamao. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang pilit niyang pinipigilan ang galit na unti-unting umaakyat mula sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang tensyon sa kanyang mga litid, parang isang suntok na gustong kumawala. Sa loob ng kanyang isipan, wala ng preno ang kanyang mga salita. Lintik ka, kung hindi ko lang kailangan ang trabahong ito. Ngunit hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw, nanatili lamang siyang nakatayo roon. Tahimik, ngunit ang galit ay malinaw na kumukulo sa ilalim ng kanyang katahimikan. Malalim na bumantong hininga si Ilya. Susunod ako, sir, mahinahon niyang sabi sa kanyang manager. Wala na siyang idinagdag pa. Walang argumento, walang pagtutol. Tumalikod siya at lumapit sa kalan, saka nagsimulang asikasuhin ang mga order na nakapila sa screen. Isa-isa niyang inilapag ang mga burger pati sa mainit na grill. Agad na sumangaw ang mantika habang sumalubong ang init sa kanyang mukha. Bilasan mo, Ilya, sigaw ng kanyang manager mula sa likuran. Hindi iyon ang huling beses. Mula sa pagbaliktad ng mga pati hanggang sa paglalagay ng fry sa fryer, tuloy-tuloy ang sermon na bumabagsak sa kanyang likuran. Mas mabilis. Anong ginagawa mo riyan? Mag-isip ka naman. Halos hindi na magkandaugaga si Ilya sa bilis ng kanyang mga galaw habang sinusubukang sabayan ang pressure na patuloy na ibinubuhos ng taong nakatayo sa likuran niya. Sa gitna ng ingay ng kusina, ng sumisitsit na mantika at ng mga utos na tila walang katapusan. May isang tahimik na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Doon niya muling napagtanto ang isang bagay tungkol sa mundong ito. Sa mundong ito, ang mga tao ay ipinapanganak na may kanya-kanyang kapangyarihan. May mga ipinanganak na may pera. May mga ipinanganak na may koneksyon. May mga ipinanganak na parang hindi kailanman kailangang lumaban para sa kahit ano. At kahit gaano ka magsumikap upang sirain ang mga pader na humahadlang sa iyo. Palaging may ibang tao na pipigil sa iyong mga pangarap. Minsan pa nga, tila ikinatutuwa pa nila na nahihirapan ang iba. Habang nakatayo siya sa harap ng grill, pinipilit baliktarin ang burger patty habang ang init ay dumadampi sa kanyang balat. Isang kakaibang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kaya kung ang buhay ay parang video game lamang? Isang mundong kung saan nag-level up ka tuwing nagsusumikap ka. Kung saan ang hirap ay may katumbas na lakas. Kung saan ang bawat laban ay may gantimpala. Ngunit, palagi siyang sinasampal ng realidad. Isa lamang siyang mahirap. Isang taong kailangang magtrabaho sa isang fast food restaurant upang mabayaran ang tuition fee sa med school. Walang shortcut, walang level up, trabaho lang, pagod lang, kinagabihan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, tahimik at payapa ang paligid. Ang mga ilaw sa kalye ay kumikislap habang ang karamihan sa mga tao ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga tahanan. Dahan-daang hinawakan ni Ilya ang doorknob ng kanyang maliit na apartment. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Pagpasok niya sa loob, agad niyang ibinagsak ang bag na dala niya sa sahig. Bumukas ang zipper nito at kumalat ang mga papel sa lapag. Mga notes, forms, at kung ano-anong dokumento na halos hindi na niya maayos dahil sa pagod. Tahimik siyang nakatayo sa gitna ng kanyang apartment. Pagod, mabigat ang katawan, at bukas, magsisimula na ang panibagong laban ng kanyang buhay. Pagod ang kanyang mga mata. Habang nakatayo sa gitna ng maliit niyang apartment,
isang kakaibang kaisipan ang sumagi sa isip ni Ilya. Matapos ang lahat ng pagsisikap ng tao, lahat ng pagod, sakripisyo, at paghihirap, balang araw ay makakakilala rin sila ng isang tao. Isang taong maaaring maging kabiyak nila sa hinaharap. Isang taong makakasama sa buhay. Tahimik siyang napangiti sa ideyang iyon, bagaman may bahid ng pagod at pagdududa ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang nagpalit ng kanyang kasuotan, naghahanda na para sa pagtulog. Pagkatapos, pabagsak siyang humiga sa kama. Napabuntong hininga siya habang nakatitig sa kisame. Ang dami niyang iniisip, ang bigat ng lahat. Sa isang sandali, naisip niyang nakakasakal ang lahat ng iyon. Ang pang-araw-araw na trabaho, ang pressure ng paaralan, ang pakiramdam na palaging may hinahabol. Nakatitig lamang siya sa kisame habang tahimik na nagsalita. Normal lang naman ang mga bagay na iyon sa mga tao. Ngunit kahit sabihin pa niya iyon, hindi maalis ang kakaibang lungkot na bumabalot sa kanyang dibdib. Malungkot siyang napatitig sa kawalan. Dapat may higit pa sa lahat ng ito. Ang pang-araw-araw na paghihirap na ito. Ang pagod, ang trabaho, ang pagsusumikap. May patutunguhan naman siguro ito, tama ba? Tahimik niyang tinanong ang sarili. Sa loob ng kanyang puso, lihim niyang pinapangarap na balang araw ay magkatotoo ang pag-asang iyon. Unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Ang pagod ng buong araw ay tuluyang nanag sa kanyang katawan. At bago pa niya namalayan, nakatulog na siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi kisame ang bumungad sa kanya. Sa halip, mga puno, mga sanga at dahon ang nakikita niya sa kanyang paligid, habang ang malamig na hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat. Napakurap si Ilya, bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Kanina lamang, natutulog siya sa kanyang silid. Ngunit ngayon, nasa gitna siya ng kagubatan. Mabilis siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Napasinghap siya habang napapalibot ang kanyang paningin sa hindi pamilyar na lugar. Hindi ito ang kanyang apartment. Hindi ito ang kanyang silid. Hindi rin ito ang lungsod na kanyang tinitirhan. Tumayo siya, patuloy na lumilingga sa paligid habang ang pawis ay unti-unting namumuo sa kanyang noo. Ano ang nangyayari? Ngunit bago pa niya masagot ang sariling tanong, biglang natahimik si Ilya. Ang kanyang katawan ay napako sa kinatatayuan. Unti-unti siyang natulala, dahil sa lupa, sa harap niya. May malaking anino na papalapit sa kanyang direksyon. Ang aninong papalapit sa kanya ay unti-unting lumaki. Mabigat, malawak, halos tinatakpan ng liwanag ng buwan. Nang tuluyan niya itong makita, napahinto ang paghinga ni Ilya. Sa harap niya ay nakatayo ang isang pulang dragon. Ang makapal nitong kaliskis ay kumikislap sa liwanag ng buwan habang ang malalaking pakpak nito ay bahagyang nakabuka. Mula sa bibig nito ay tumutulo ang laway, malapot, mabigat, na malinaw na senyales ng isang nilalang na gutom na gutom. Unti-unting umangat ang tingin ni Ilya patungo sa ulo ng halimaw. At doon niya napansin ang isang kakaibang bagay. Sa ibabaw ng dragon ay may lumulutang na parang screen. Parang isang interface mula sa video game. Drake, level, nanlaki ang kanyang mga mata. Anong? Bago pa niya matapos, ang kanyang iniisip, isang napakalakas na dagandong ang pinakawalan ng Drake. Ang tunog nito ay parang kulog na sumabog sa mismong harapan niya. Napaatras si Ilya habang nanlalamig ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, tuluyang nagsimulang pumasok sa kanyang isip ang realidad ng sitwasyon. Ang kagubatan, ang dragon, ang screen, lahat ng ito, totoo. Napahiyaw siya sa takot, halos mawalan ng ulirat habang ang kanyang puso ay tila babasag sa bilis ng tibok. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Ilya. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang tumakbo palayo sa Drake. Ngunit hindi siya pinabayaan ng halimaw. Isang malakas na yabag ang sumunod sa kanya habang ang Drake ay mabilis ring kumilos. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa habang hinahabol siya. Habang tumatakbo si Ilya sa gitna ng kagubatan, doon lamang tuluyang sumabog ang isang malinaw na kaisipan sa kanyang ulo.
Ang bagay na iyon, isang totoong Drake. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang katawan habang patuloy siyang tumatakbo sa dilim. Sa gitna ng pagtakbo, napalingon siya sa kanyang likuran upang tingnan kung gaano kalapit na ang halimaw na humahabol sa kanya. Ngunit, wala siyang nakita. Saglit siyang natigilan sa pag-iisip kung saan na napunta ang Drake na kanina lamang ay nasa likuran niya. Ngunit hindi na niya iyon pinansin. Hindi ito ang tamang oras para mag-isip. Patuloy siyang tumakbo, pilit hinahanap ang anumang lugar na maaaring maging ligtas na mapagtataguan mula sa halimaw na iyon. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang bumagal ang kanyang mga hakbang. Sa wakas, napahinto si Ilya. Hinihingal siyang napakapit sa isang puno, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa habang pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo habang ang kanyang mga binti ay halos manginig sa sobrang pagod. Matagal siyang nakatayo roon bago unti-unting bumalik ang kanyang ulirat. Nang tuluyan siyang mahimasmasan, napatingin siya sa kanyang harapan. At doon, may nakita siya, sa may hindi kalayuan, sa gitna ng makakapal na damo at mga ligaw na halaman, nakatayo ang isang abandonadong bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang uri ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad papunta rito, maingat ang bawat hakbang habang pinagmamasdan ang estruktura. Paglapit niya sa pinto, bahagya niya itong itinulak. Umalangaw-ngaw ang tunog ng lumang kahoy habang bumukas ang pinto. Pagpasok niya sa loob, agad niyang napansin ang kalagayan ng lugar. Makapal na alikabok ang nakabalot sa mga mesa at sahig. Ang mga lumang kasangkapan ay tila matagal nang hindi nagagalaw. Sa mga sulok ng silid, may mga daga na nagsisitakbuhan, nagtatago sa dilim sa bawat galaw niya. Halatang matagal nang inabandona ang lugar. Inikot ni Ilya ang kanyang paningin sa buong gusali. May kakaibang aura ang lugar, isang tahimik at misteryosong presensya na parang nagmumula sa mismong mga pader nito. Templo ba ito? Mahina niyang tanong sa sarili. Habang patuloy siyang nagmamasid, may isang bagay ang biglang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa gitna ng silid ay may isang lumang lamesa. At sa ibabaw nito, may nakapatong na libro. Lumapit siya rito. Makapal na alikabok ang bumabalot sa pabalat nito, tila matagal nang walang humahawak. Dahan-daang hinawi ni Ilya ang alikabok gamit ang kanyang kamay. Unti-unting lumitaw ang pamagat na nakaukit sa pabalat. Tahimik niyang binasa ito, Azerenth Order. Hindi napigilan ni Ilya ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang ibinuklat ang lumang libro na nasa kanyang mga kamay. Kumalat ang manipis na alikabok sa hangin habang bumubukas ang mga pahina nito. Tila matagal nang walang taong naglakas loob na basahin ang nilalaman nito. Nagsimulang maglakbay ang kanyang mga mata sa mga nakasulat. Ang pagbagsak ng aming dakilang kaayusan ay nalalapit na. Ito ang aking pinakakinatatakutan. Napakunot ang noo ni Ilya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang Blue Moon Grass ay pumapatay ng mas maraming recruit kaysa sa pagbibigay nito ng mahika. Talaga bang nanghihina na ang sangkatauhan? Ramdam sa bawat salita ang takot ng taong nagsulat nito, parang may paparating na trahedya na hindi nito kayang pigilan. Muli niyang ibinaling ang tingin sa susunod na pahina. Bawat apprentice ay inuubo ang Blue Moon Grass habang tinatanggihan ng kanilang mga katawan ang pagbabago. Kapag ipinikit ko ang aking mga mata, kakaunti na lamang ang kanilang nakikita ko. Saglit siyang napahinto. Ang tinta sa pahina ay tila nanginginig, parang ang mismong may akda ay nanginginig habang isinusulat ang mga salitang iyon. Natatakot ako kay Elos. Sino ang magtatanggol sa mundong ito kapag wala na ang Order of Azerenth? Biglang sumimangot si Ilya. Sa isang iglap, galit niyang itiniklap ang libro. Kung hindi baliw ang sumulat nito, sabi niya habang napapailing, isa itong napakagandang fanfiction. Ngunit bago pa niya tuluyang ibaba ang libro, isang screen ang biglang lumutang sa harapan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napaatras siya ng isang hakbang. Ano?
Ang kumikislap na interface ay nakabitin sa hangin, parang isang status window mula sa video game. Sa sandaling iyon, dahan-dahang pumasok sa kanyang isip ang isang nakakabahalang posibilidad. Kung ganoon, baka totoo ang lahat ng iyon. At, wala na ako sa Earth. Malakas siyang napamura habang napahawak sa ulo. Para akong nasa real-life RPG. Unti-unti niyang ibinalik ang tingin sa screen sa harap niya. Nagsimula siyang basahin ang nakasulat. Class 1, None. General Skills. LO Standard Language, Level 5. Identify, Level 1. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito na yun. Napailing siya. Walang kwenta. Sa pagkadismaya, ibinaba niya ang kanyang tingin sa mesa. Doon niya napansin ang isang asul na damo na nakahiga malapit sa libro. Pinulot niya ito. Ang damo ay may kakaibang kulay, isang malabughaw na ningning na halos kumikislap sa liwanag ng buwan. Tinitigan niya ito ng mabuti. At doon niya naalala ang isang bagay mula sa librong binasa niya kanina. Blue Moon Grass. Ang damong pumapatay sa karamihan ng gumagamit nito. Ngunit para sa mga nakaliligtas. Nagbibigay ito ng mahika. Saglit na pinagmasdan ni Ilya ang Blue Moon Grass na nasa kanyang kamay. Makakatulong kaya ito sa akin? Ngunit bago pa niya matapos ang pag-iisip, may isang mabigat na tunog na umalangaw-ngaw sa paligid. Agad siyang napahinto. Dahan-dahan siyang napalingon sa kanyang likuran. At sa sandaling iyon, pinagpawisan siya ng malamig. Sa bakana ng sirang gusali ay nakatayo ang nilalang na kanina lamang ay hinahabol siya sa kagubatan. Ang Drake. Muling umalangaw-ngaw ang mababang ungol nito sa paligid, isang mabigat at nagbabantang tunog na parang gumugulong na kulog sa loob ng templo. Unti-unti itong naglakad papasok. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa sahig habang ang malalaking kaliskis nito ay kumikislap sa liwanag na pumapasok mula sa sirang bubong. Napako si Ilya sa kanyang kinatatayuan. Parang naging bato ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung anong gagawin upang makaligtas sa paparating na panganib. Ang Drake ay dahan-dahang itinaas ang isang napakalaking kamay. Handa na siyang hulihin. Sa isang iglap, bumagsak. Ito pababa. Ngunit sa huling sandali, mabilis na umilag si Ilya. Napaatras siya habang ang kamay ng Drake ay tumama lamang sa sahig. Nagbitak ang lumang bato sa lakas ng impact. Nanlaki ang mga mata ni Ilya. Hindi niya inaasahan na matutunton agad siya ng halimaw na iyon. Hindi rin niya naramdaman na nasundan pa siya nito. Napailing siya sa sarili. Walang silbi. Sa sandaling ito, malinaw sa kanya kung gaano kawalang halaga ang kanyang identify skill. Level 1 lamang. Halos walang pakinabang. Dahan-dahan niyang hinarap ang Drake. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang sarili na kalmado. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay nagsalita. Sa tingin ko, bahagya siyang ngumiti, kahit na ang halimaw ay halos kasing laki ng bahay sa harapan niya. Kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Biglang namutla si Ilya. May isang napakasimpleng bagay ang bigla niyang naalala. Wala siyang sandata. Wala rin siyang skill na maaaring gamitin laban sa napakalaking halimaw na nasa kanyang harapan. Ano ba ang iniisip ko? Napangiti siya ng mapait habang nakatitig sa Drake. Sino nga ba ang banibiro ko? Malinaw naman kung ano ang mangyayari dito. Malaki ang tsansang mamamatay ako. Sa kabila ng katotohanan iyon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamao, parang may silbi yun laban sa isang dragon. Halos katawa-tawa ang eksena. Isang tao, isang kamao, laban sa isang halimaw na kayang gumiba ng bahay. Ngunit sa sandaling iyon, may isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ni Mark. At ang sinabi nito noong isang araw. May regalo ka mula sa Diyos, ang lakas mong makipaglaban. Tahimik na napangiti si Ilya. Sa kabila ng sitwasyon, may kakaibang lakas ng loob ang sumiklab sa kanyang dibdib. Wala akong kahit ano, bulong niya sa sarili. Pero, may sarili akong katawan. Sa sandaling iyon, sumugod ang halimaw. Agad na inihanda ni Ilya ang kanyang mga paa,
Pinatatag ang kanyang tindig habang papalapit ang Drake na parang isang gumugulong na bundok. At nang makalapit ito, buong lakas niyang sinipa ang panga ng halimaw. Hindi sa pamamagitan ng isang mahabang shot. Sigaw niya, napaatras ang Drake sa lakas ng tama. Maging si Ilya ay napaatras din, ginagamit ang momentum upang makapaghanda para sa susunod na galaw. Ngunit bago pa siya makagawa ng panibagong atake, isang screen ang muling lumutang sa kanyang harapan. Napakurap siya, +20x. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ha! Nakakuha ako ng 20x. Dahil lang sa isang sipa. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, tumayo muli ang Drake, mas mabangis, mas galit. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit dahil sa ginawa ni Ilya. Napamura si Ilya habang umatras ng kaunti. Ang puso niya ay halos tumalon sa dibdib. Ngunit sa kabila ng takot, mabilis na gumalaw ang kanyang isip. Sandali, tila may pinsala ang ginawa kong sipa kanina. Muli niyang inalala kung paano umatras ang halimaw. Hindi yun simpleng galaw. May tama ang ginawa niya. Napalingon-lingon siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng kahit anong maaaring gamitin. Isang bato, isang kahoy, isang bagay, kahit ano. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang Drake ay muling naghahanda upang sumugod. At si Ilya, nasa gitna ng isang abandonadong templo. Walang sandata, walang skill, at may galit na dragon sa harapan niya. Napalingon si Ilya sa gilid ng templo. Doon niya nakita ang isang lumang estatwa, isang mandirigmang bato na nakatayo ng tuwid, hawak ang isang kalasag at isang espada. Saglit siyang napatigil. Hindi ko kayang pabagsakin ang isang Drake gamit lang ang mga sipa. Mag-isa lang siya, walang armor, walang skill, ngunit ang espada na hawak ng estatwa, maaaring makatulong. Iyon, okay, iyon ang plano. Sa mismong sandaling iyon, sumugod muli ang Drake. Mabilis na umilag si Ilya habang ang napakalaking paa ng halimaw ay bumagsak sa lugar na kanina lamang niyang kinatatayuan. Umalangaw-ngaw ang tunog habang ang sahig ay nagbitak sa lakas ng tama. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang tumakbo patungo sa estatwa. Pagdating niya rito, hinawakan niya ang hawakan ng espada at hinayla ito ng buong lakas. Sa una ay tila hindi ito gagalaw. Ngunit sa sumunod na sandali, nabiyak ang mga batong nakapalibot sa espada dahil sa puwersang ginamit niya. Nabunot niya ito. Mabigat, ngunit sapat. Hawak ang espada, buong tapang niyang hinarap ang Drake. Sa kabila ng takot, may kumpiyansa sa kanyang mga mata. Halika, parang naintindihan ng halimaw ang hamon. Muling sumugod ang Drake. Sa huling sandali, mabilis na tumalon si Ilya palayo. Tumama na naman ang mga kamay ng halimaw sa sahig. Sa pagkabigla ng impact, halos mawalan siya ng balanse. Agad niyang itinukod ang espada sa sahig upang hindi siya matambak. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, sumugod siya. Hawak ang espada, nakangiti siya habang tumatakbo papalapit sa halimaw, isang ngiting puno ng matinding determinasyon. Subukan natin ito. Sa isang iglap, itinarak niya ang espada sa katawan ng Drake. Tumalsik ang dugo nito sa sahig, at pati na rin sa kanyang damit. Umalangaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ng halimaw habang dugo ang bumubulwak mula sa sugat. Napaatras si Ilya sa lakas ng tunog. Ngunit bago pa siya makapagsaya, biglang gumalaw ang halimaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa laki ng Drake, at dahil nakakapit pa siya sa espada na nakabaon sa katawan nito. Nadala siya sa paggalaw ng halimaw. Sandali, sa pagkabigla, nabitawan niya ang hawak na espada. Ngunit sa hindi inaasahan, ang paggalaw ng Drake ang siyang nagtanggal sa pagkakabaon ng espada. Nahulog ito sa sahig, at agad itong nabiyak sa dalawa. Napako si Ilya sa kanyang kinatatayuan. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa naputol na espada. Hindi nga, dahan-dahan niyang pinulot ang naputol na bahagi ng espada. Sa harap niya, ang Drake ay patuloy na naglalaway, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Mas galit,
mas mabangis. At ngayon, may taong sumaksak sa kanya na nakatayo lamang ilang hakbang ang layo. Unti-unting ibinuka ng Drake ang napakalaki nitong bibig. Ang matutulis na pangil nito ay kumikislap sa madilim na loob ng templo, habang ang malapot na laway ay tumutulo sa sahig. Isang malinaw na mensahe lamang ang dala ng eksenang iyon. Si Ilya ang susunod na kakainin. Ngunit sa halip na umatras, nakatitig lamang si Ilya sa halimaw. Masama, matigas. Sa loob ng kanyang isip, isang bagay lamang ang malinaw. Hindi ako susuko. Hindi kahit kailan. Mahigpit niyang hinawakan ang naputol na espada sa kanyang kamay. Kung mamamatay man ako, bulong niya. Hindi ako basta-basta kakainin. Sumugod ang halimaw. Sa sandaling iyon, tumalon si Ilya paitaas. Ginamit niya ang lakas ng kanyang mga paa upang makaiwas sa kagat ng Drake. Sa eksaktong sandaling nakalapit siya sa ulo ng halimaw, itinusok niya ang naputol na espada sa mata nito. Baon hanggang hawakan ang talam sa mata ng Drake. Isang nakabibinging sigaw ang sumabog sa loob ng templo. Nagwala ang halimaw sa sakit. Ngunit si Ilya ay hindi bumitaw. Patuloy niyang idinidiin ang espada sa mata ng Drake, pilit itong pinapalalim. Ang dugo at likido mula sa mata ng halimaw ay dumadaloy pababa sa kanyang kamay. Sa desperasyon, ibinagsak ng Drake ang ulo nito sa sahig. Ngunit mahigpit pa ring nakakapit si Ilya. Hindi siya nahulog. Mas lalo lamang niyang itinulak ang espada. Galit na galit ang halimaw. Kaya sa isang iglap, ibinangga nito ang ulo sa pader ng templo, nayanig ang buong gusali, at sa pagkakataong yun, napabitaw si Ilya. Ang kanyang katawan ay tumilapon at bumagsak sa sahig. Napasinghap siya habang napaubo ng dugo. Ang sakit ay parang sumabog sa kanyang dibdib. Halos hindi na siya makagalaw habang nakahandusay sa sahig. Unti-unti siyang bumangon, ngunit patuloy pa rin siyang inuubo ng dugo. Sa harap niya, ang Drake ay dahan-daang naglalakad papalapit, mas galit, mas mabangis. At ngayon, isang mata na lamang ang nakakakita. Napatingin si Ilya sa paligid. Doon niya napansin ang mga asul na damo na nagkalat sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Blue moon grass. Mahinang sambit niya habang pilit inaangat ang kanyang katawan. Bigla siyang napalingon sa kanyang gilid. At lalo siyang nagulat. Ang buong sahig ng templo ay tila tinatabunan ng mga asul na damo. Hindi maaaring. Pilit niyang inabot ang isa. Sa kanyang isip, malinaw pa rin ang binasa niya kanina sa libro. Ang halamang ito, pumatay ng napakaraming recruit. Mas marami pa kaysa sa mga taong nabigyan nito ng mahika. Naikuyong niya ang kanyang kamao sa inis. Sa harap niya, ang Drake ay nagsimulang maglaway. Parang isang gutom na hayop na nakakita ng pagkain. At ang pagkain na iyon. Siya, napabuntong hininga si Ilya. Pinulot niya ang isang piraso ng blue moon grass. Sa kahit anong mangyari, mahina niyang sabi habang nakatingin sa paparating na halimaw. Mamamatay din naman ako. Dahan-dahan niyang inilapit ang halaman sa kanyang bibig. Kung mamamatay man siya, baka mas mabuting subukan niya muna ang sugal na ito. Sa isang iglap, isinubo niya ang blue moon grass. At nilunok. Napabuntong hininga si Ilya. Siguro, hindi ito ang blue moon grass na binasa ko sa libro. Sandali siyang napangiti sa pag-aakalang mali lamang ang lahat. Ngunit sa sumunod na sandali, kumirot ang kanyang dibdib. Napahawak siya rito habang napaluhod sa sahig. Ang sakit ay bigla at napakatindi, parang may kung anong pumipiga sa kanyang puso mula sa loob. Nang inag ang kanyang buong katawan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, halos hindi na siya makahinga habang ang kirot ay patuloy na lumalakas. Napayuko siya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Unti-unti niyang naramdaman na nawawalan siya ng lakas. Sa harap niya, ang Drake ay patuloy na naglalakad papalapit. Ang bawat hakbang nito ay mabigat, parang orasan na unti-unting nagbibilang ng huling segundo ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, isang mapait na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Ito na siguro ang wakas.
Dahan-daang damaloy ang luha sa kanyang mga mata habang nakaluhod siya sa malamig na sahig ng templo. Pagod, nasaktan, at ngayon, mamamatay. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng pag-asa, isang screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Blue Moon Grass has permanently altered your body. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Sa mismong sandaling iyon, may kakaibang liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Parang may apoy na biglang nagising sa loob ng kanyang katawan.